Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umagang muli sa inyo mga kapatid at naniniwala ako, this is the day of the Lord at meron siyang dakilang bagay na gagawin sa iyo. Amen. Mag-expect ka niyan, brothers and sisters. At sa oras na ito, sa hindi na po pagtatagal mga kapatid, in behalf of Pastor Melvin Ramirez, Pastora Grace Ramirez, at to all the leaders, narito na naman po ang inyong lingkod upang gamitin ng Diyos na ipangaral ang kanya pong mga salita. Sa hindi na po pagtatagal, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos, and let us open our Bible in the book of John chapter 17. John chapter 17 verses 11 to 17. Okay, basahin ko po. In verse 11, "Now I am no longer in the world, but these are in the world. And I come to you, Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are. While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me, I have kept. And none of them is lost except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled." Verse 13, "But now I come to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just I am not of the world." 17, "Sanctify them by your word, your truth. Your word is truth." Let us bow our head and let us pray to God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat pong muli sa pagkakataong ito. Naniniwala kami, Panginoon, na ito yung araw muli upang ikaw ay malayang makakilos sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Naniniwala po ako, dakilang Diyos, sa pasimula pa lang ng aming pagsamba, naramdaman na namin ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu, ang pagsama ng iyong mga anghel sa aming pagpupurit pagsamba. At hinihiling ko, Panginoon, sa bahagi ito ng pangangaral ng iyong mga salita, let the power of your anointing be upon me, O God, at hayaan mo, dakilang Diyos, na may katapangan kong masabi ang nais mong sabihin sa kalagitnaan namin, dakilang Diyos. At anuman ang gagawin at ginagawa ng dyablo ay aking sinasaway sa pangalan ng Panginoong Yesus. Wala siyang karapatan na humadlang o sumira sa gawain ito. At naniniwala po ako, dakilang Diyos, na tagumpay na ang gawain ito sapagkat ito'y aming hinihiling na merong pananampalataya sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Okay, mga kapatid, purihin ang Diyos. Again, good morning to all of you. JC Masians. At this month is a month of love, mga kapatid. Happy Feb Ibig po sa lahat ng nariyan. Pakisabi sa inyong katabi dyan, Happy Feb Ibig. Yan. Pero ngayon pong umagang ito, mga kapatid, hindi po tungkol sa pag-ibig ang ating pag-aaralan. Actually, nag-pray ako sa Lord, ano ba ang kailangang mensahe? Humihingi ako patungkol sa pag-ibig, kaya lang hindi. Hindi po yun ang napunta. Nakikita ko yung mga post na maraming mga planong mag-date. Siguradong napakarami na naman mga bibilhin, mga flowers, mga chocolates, maraming mga dating place na pag-uusapan. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin, mga kapatid. Kung may plano ka rin na ilabas ang iyong girlfriend, yung asawa mo o sino man sa pamilya mo, hindi po yan ang topic natin ngayong umagang ito. Ano ba talaga ang topic, Brother Dennis? Ang topic po natin is entitled Last Will and Testament. Wow! Bakit ganon, Brother Dennis? Parang katapusan na yata ito. Parang ending na yata ang pag-uusapan natin. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, nabuo po itong topic na ito because alam ko po, lahat tayo narito, especially dito sa Kuwait, alam nila na yung aking pong misis ay nadala sa ospital,
at nag-critical po, nadala po sa ICU. Alam niyo po ba, yung katabi niya sa ICU ay namatay po, mga kapatid. At bago po namatay siya, hindi niya nagawa yung kanyang last will and testament. Siguro, hindi natin alam kung anong pinag-usapan na. Siguro napakaganda pa ng plano nitong taong ito. Siguro marami pa siyang plano sa kanyang buhay, aabuti ng ilang taon pa ang kanyang buhay. Pero at that time, nawala na po ang kanyang buhay, mga kapatid. Yes, pwede tayong magplano ng mahabang panahon. Pero pag nilob ng Lord na mawala ka na sa mundong ito, wala ka nang magagawa. At dun sa bagay na yon, biglang pumasok yung mensahe sa akin ng Lord na ang topic is last will and testament. Yung huling habilin. Sabi mo sa katabi mo, huling habilin. Ayan. Now, if you knew that you didn't have much longer to live, the question is, what would you do? Kung alam mo na ang iyong buhay ay kakaunting panahon na lang, anong gagawin mo sa buhay mong ito? Una, would you talk about how much you love your family? Especially this month of February? Sasabihin mo ba sa kanya, walang tigil na, I love you, 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 I love you. Mahal na mahal kita. Wala bang tigil at yayakapin mo siya ng mahigpit? Yan ba ang gagawin mo sapagkat nabibilang na yung mga araw mo? O pangalawa, would you focus on making sure that your financial affairs were in order? Ibibigay mo itong 1,000,000 mo sa panganay mo, yung 1,000,000 mo sa pangalawa mo, sa pangatlo mo, dun sa kabit mo. Oy, bakit nakasama yung kabit? Walang may kabit sa mga Kristiyano, mga kapatid. Amen? Maliwanag po ba yon? So yung iba, ganyan ang ginagawa. Lalo na yung mga unbeliever, pati yung kabit at yung anak sa labas, pinabahaginan po, mga kapatid, ng ano? Ng financial affairs. Yung pangatlo naman, would you visit people that you haven't seen in a long time? Pupuntahan mo ba yung mga yung iyong mga kaibigan, yung iyong mga kadikit mo dati para ikaw ay magpaalam? Ganun ba ang gagawin mo? Yung mga best friend mo, yung mga BFF mo, gagawin ba ang gagawin mo? Maari. Pang-apat, would you return to your wherever you consider home in order to be close to where you want to be buried? Babalik ka ba sa lupang hinirang o lupang hinirang o yung pinagmulan mo para doon ka mismo ilibing sa gusto mong paglibingan? Sigurado yan, uuwi ka para doon ka na lang magpalibing. O kung gusto mo naman, balutin na lang yung iyong katawan, ipaanod. O ano man ang gusto mo. Kasi yun na yung katapusan ng buhay mo. Yung iba naman, panlima. Would you call your family around you in order to see them together one more time? Ipatatawag mo ba lahat ng pamilya mo? Yung lolo't lolo mo? Yung nanay at tatay mo, yung tiyo-tiya mo, o lahat ng pinsan mo, kamag-anak mo, ipatatawag mo, sasabihin mong, this is my last chance para makita kayo at makausap kayo. Yan po ang pinaka-importante, mga kapatid. Mabuti kung magbibigay pa ang Lord ng last chance sa atin. Yung iba kasi walang chance. Na-aksidente na lang, namamatay na lang. Pero ito ang bagay na nakita ko. Doon sa pagkamatay po nung katabi ni Mrs. doon sa kanya sa ICU, sigurado ang dami niyang plano at sigurado po pwede siyang magkaroon ng last will, testament, and testament. Kaya lang hindi na niya nagawa. Pero ngayong umagang ito, pag-aaralan natin, may last will and testament na iniwan sa atin. Na example para tayo ay maging matibay sa pananampalataya at upang maingatan natin hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Naniniwala ko, gaano man kasama ang mundo ngayon, gaano man katindi ang mga balitang nangyayari sa mundong ito, kailangan meron kang pag-ingatang habilin ng mga nagtagumpay sa pananampalataya. Yung mga nakalampas sa laban sa mundong ito, may mga habilin sila. At yun po
ang dapat nating hawakan ngayong umagang ito. Handa na po ba kayo? Una, ang unang last will and testament na pag-uusapan natin is none other than but King David's last will and testament. Ano ba ang last will and testament ni King David? Basahin natin in 1 Kings chapter 2 verse 1 to 3. Ang sabi diyan, when the time drew near for David to die, he gave a charge to Solomon his son. May inihabilin siya kay Solomon na kanyang anak. Anong inihabilin niya? Tingnan po natin. I am about to go the way of all the earth. He said, so be strong. Sabihin mo, be strong. Lahat ng malakas magsabing amen. Sabi ni David sa kay Solomon, be strong, act like a man. Gawin mo ang pagiging lalaki. Ibig sabihin, magpakatapang ka. Ano pa ang inihabilin ni David? And observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him. Walk in obedience to Him. Ano pa? And keep His decrees and commands. Ingatan daw yung lahat ng nung mga palatuntunan ng Panginoon, yung commandment ng Panginoon, His laws and regulations. Ingatan mo yan. As written in the law of Moses, do this so that you may prosper in all you do and whatever you do. Yun ang last will and testament ni Haring David para kay Solomon. Magpakatapang ka, magpakalalaki ka, magpakalakas ka, at sundin mo anuman ang palatuntunan ng ating Diyos na buhay. Kaya ngayon, inuutosan tayo ng Panginoon, be strong. Ano man ang nangyayari sa pagsubok natin sa buhay, be strong. Magpakalalaki ka. Pag sinabi magpakalalaki, paano yung babae? Magpakababae ka. Ibig lang sabihin nun, tumayo ka sa tama. Tumayo ka sa pagtitiwala sa Panginoon. At huwag daw niyang kalimutan ang lahat ng ipinag-uutos sa Kanya ng ating Panginoon. Alam natin, natandaan ito ni Haring Solomon, kaya lang sumablay siya, mga kapatid. Sumablay siya na sundin yung lahat ng utos sa kanya ng Panginoon. Salamat na lang, merong grace na ibinigay ang Lord kay Haring Solomon. So what is the true meaning of last will and testament of King David? It means these words show that the core of David's being, yung buong pagkatao ni Haring David revolved around being a servant of God. Yung hanggang sa kamatayan niya, nakikita yung pagiging lingkod ng Diyos. Ang isa pang lingkod ng Diyos, laging may habilin. Amen? May habilin sa pamilya, may habilin sa kapatid sa pananampalataya, may habilin para manatiling matatag sa harapan ng ating Panginoon. So yan ang una. The last will and testament of King David to King Solomon. Second, ayan, parang ang bilis, no? Second is Apostle Paul's last will and testament. Anong ibig sabihin yan? Basahin po natin kung ano yung kanyang huling habilin. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Basahin po natin. For I am already being poured out like a drink offering. And the time for my departure is near. Alam niya, malapit na ang departure niya. Ano ang sinabi niya ngayon na dapat nating gawin? Verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Grabe. Ang sabi niya, nakipaglaban siya na mabuting pakikipaglaban, tinapos na yung kanyang takbuhin, naingatan niya ang kanyang pananampalataya. Yun yung hamon sa atin ng ating kapatid. Walang iba kundi si Apostle Paul. Verse 8, now there is in store for me the crown of righteousness. Sinasabi niya, meron tayong crown of righteousness na naghihintay sa atin, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Yung lahat daw ng naghahangad ng pagbabalik ng Panginoon.
Lahat ng naghahangad, magsabing amen. Lahat ng gustong maging alive and remain, magsabing amen. Lahat daw po tayo na naghahangad na yan, merong nakalaan sa ating crown of righteousness, mga kapatid. At yan ang napakagandang balita na inihabilin sa atin ni Apostle Paul. Ang sabi niya, kailangan mong ingatan yan, kailangan makipaglabang ka, kailangan tapusin mo yung iyong takbuhin, kailangan ingatan mo ang iyong pananampalataya. It means Paul's personal focus is on the kingdom of God. Hindi siya nakapokus sa mundong ito. Ang focus niya, yung kingdom of God, yung kanyang reward sa langit, yung kanyang tahanan sa langit, yung buhay niya na nag-iintay eternity in heaven. Lahat ng gusto ng langit pagsabing, praise the Lord. Amen. Nag-iintay na po. At ano yun? His eyes is on the future. Hindi niya nakikita anumang hadlang, obstacle in his life. All problems and trials of his life. Kilala naman natin si Pablo. Grabe ang gulpi na dinanas nito. Grabe ang pagsubok na dinanas niya. Pero ang nakita niya yung heaven. Ang nakita niya yung future. Ang nakita niya yung reward ng Diyos na ibibigay sa kanya. Kaya ano man ang sitwasyon natin ngayon, mga kapatid, huwag mong tingnan yan. Ang tingnan mo, yung ginagawa ng Diyos at ang inilaan ng Diyos sa'yo. Hallelujah. Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Now, Paul looks at heaven and the wonderful joy that there awaits. Merong joy na nag-iintay sa atin, not just for himself, but for all who looks forward to meet Christ. Not only for him, but for all of us who are awaiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Alam ko, malapit-lapit na po ito, mga kapatid. Grabe na ang nakikita na natin. Lahat ng prophecy nagaganap na po, mga kapatid. Lahat ng bagay nagaganap na at nakikita na natin. The shadow of the Antichrist is working right now. Amen? Gaano katindi ang pagigipit na ginagawa niya? Hallelujah! Pero ang katunayan niyan, may bilin tayo si Apostol Pablo. Anong sabi niya? Nakipaglaban siya na mabuting pakikipaglaban. Ano pa? Tinapos niya yung kanyang takbuhin at iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi may reward siyang nag-iintay. May langit siya nag-iintay. And now, kung ito yung last will and testament ni King David at saka ni Paul, yan po yung kinuha ko. Ang pinaka-the best na nakita ko na last will and testament is none other than but our greatest example of all, none other than but our Lord Jesus Christ. And what is Jesus' last will and testament? Dito po tayo magpo-focus. Yung verse na ating binasa kanina, dyan po tayo magpo-focus. Mga kapatid, take note, we read Jesus praying just before he was arrested. Kung makikita natin, bago po siya arestuhin, nag-pray muna siya in Gethsemane. Jesus knew that he was going to die very soon. Kaya pagkatapos niya dito na manalangin, mga kapatid, ito yung prayer na ginawa niya. Ito yung prayer yung ating babasahin. Anong prayer ng ating Panginoon? John 17:20. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me. Believe in me through their message. Hindi lang daw ipinanalangin ng ating Panginoon sa pagiging laman yung mga nag-obey sa Kanya, yung sumunod sa Kanya, kundi yung lahat ng maniniwala sa Kanya. Future tense po ito, mga kapatid. Kasama tayo doon, mga kapatid. Now, ano yung kanyang prayer dyan? Bakit ang tanong na si Jesus Christ na sinasabi nating Diyos, bakit siya nagpe-pray kung iisa ang Diyos? Gusto ko pong liwanagin ito, mga kapatid.
to those who are really medyo magulo ang kanyang pangunawa pagdating sa Diyos, gusto kong liwanagin ngayon para medyo luminaw ng konti. Ikaw, nasa sayo po kung maniniwala ka o hindi. Pero ito, atin pong hihimay-himayin according to the Word of God. Una, if we knew that there is absolute one God, take note, we believe in absolute one God. Since the beginning, then, who is Jesus? Kung merong Diyos in the beginning that we are calling Father, who is Jesus now? Ibig sabihin, naging dalawa ba ang Diyos? Second, how can Jesus be God if He prayed? Kung Diyos siya, bakit siya nagpe-pray? Did He pray to Himself? Yan po ang sasagutin natin. Una, pag-aralan natin ang the dual existences of God. Merong dalawang pag-iral o pagkilos ang ating Diyos. Malimit nang nating marinig yan, yung dual nature of Jesus Christ. Pero ngayon, ang tatalakayin natin is the dual existences of God. Ano ibig sabihin yan? Understanding properly the distinction of the Father and the Son. Pag-aralan natin ngayon yan. Kasi maraming litong-lito dito, mga kapatid. Lalo na yung mga one God believer, hindi nila kayang i-explain kung bakit ang ating Panginoong Yesus nagpe-pray kung meron lang iisang Diyos, ang Father. Tapos siya nagpe-pray. Anong ibig sabihin ito? Tingnan po natin. Some of us is not familiar with the title. Yung title ng Father, Son, and Holy Spirit, hindi tayo masyadong familiar because what we are used to hear is the dual nature of Christ. Take note, magkaiba po ang dual existences of God at dual nature of Christ. Let me introduce to you, brothers and sisters, the dual existences of God. Yung existence ng Diyos ay nadagdagan. Because from the beginning, ang Diyos na nakikita nating Espiritu na dagdagan ng panibago na kalagayan ang Diyos. Ibig mo sabihin ng Brother Dennis, naging dalawa ang Diyos, makinig ka muna para maunawaan mo. Amen? Now, Jesus has dual natures. Alam natin yan, pag sinabing dual natures, kalikasan ni Jesus Christ, meron siyang dual nature o dalawang kalikasan. Ano yon? Human nature which is partly from His mother side and partly from His Father which is God. And divine nature, take note, divine nature, dalawa ang kanyang nature, human nature and the divine nature from the Father side. Sino yun? Which is the Holy Spirit. Oh, Brother Dennis, naging tatlo na yan ah. Which is the Holy Spirit belonging, take note, belonging to God the Father. Ang Diyos natin is holy at ang Diyos natin ay Spirit. Kaya tinawag na Holy Spirit. Ito ba'y iba pa sa Ama? Hindi po. Now, tuloy natin. I use the word existence. Take note, existence. Pag sinabing existence, yung kanyang kalalagayan, ano? Yung kanyang kalalagayan, to describe both realities of God's being in His incorporeal state, having no material body or form. Pag sinabing incorporeal, it means wala siyang material body o wala siyang form. Ang Father daw ay walang material body at walang form. And human state. Wala daw siya niyan, mga kapatid. It means talagang ang Father ay Espiritu. Now, by studying this, we will know that God exists as God and man simultaneously. Nag-i-exist ang Diyos, human, and Spirit na God, divine nature. Tingnan po natin, basahin nga natin ang Philippians chapter 2 verse 8. Ang sabi po diyan. Philippians chapter 2 verse 8,
And being found in passion as a man. Sino ang natagpuan as a man? Si Jesus Christ. He humbled himself. Ang tinutukoy po ay si Jesus Christ. And became obedient unto death, even the death of the cross. Next. Anong sabi diyan? Paul doesn't intend to teach the dual existence of God in Philippians chapter 2. It will help us understand when God became something in time. Yung Diyos natin ay naging something in time which He was not. Why? Kasi kanina, ang Diyos daw ay walang forma. Walang body form. Yung dating kalagayan niya, ito nung ipapaliwanag natin, and have an existence which He doesn't have before prior to His incarnation. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng Diyos? Tingnan po natin. Una, we need to know that God's nature is immutable. Ano ibig sabihin ng immutable? Hindi nagbabago kailanman. So kung ang Diyos sa Espiritu, mananatili siyang Espiritu. Anong sabi ng Malakay chapter 3 verse 6? For I am the Lord, I change not. Hindi po pwedeng mabago ang kanyang ang kanyang existence, yung kanyang nature. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Sinabi niya na hindi po pwedeng mabago ang Diyos. Amen? Kaya nga galit na galit yung mga iglesia ni Kristo pag sinasabi nating si Kristo o si Jesus Christ ay Diyos. Mamaya makikita ninyo kung bakit naging Diyos si Kristo bagamat tao siya. Tingnan po natin. James 1:17, anong sabi diyan? Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights. Take note, from the Father of lights with whom there is no variation or shadow of turning. Hindi daw po pwedeng mabago, hindi po pwedeng maiba ang ating Ama. Amen? It means His divinity cannot be fragmented. Pag sinabing fragmented, cannot be broken into parts. Ang Diyos Ama hindi po pwedeng hatiin. Hindi po pwedeng i-broke, sirain at gawing tatlo. Hindi po ganun ang Diyos. Divided or changed. Ang Diyos daw is cannot be divided at cannot be changed. Immutable ang Ama, ang Diyos. Now, second, there is only one divine person and that is the Father. Amen? Sino si Jesus Christ? Sabi mo, divine din. Tingnan natin mamaya. Hindi pa tapos eh. Makinig ka muna. Malakay chapter 2 verse 10. Tingnan po natin. Have we not all one Father? Ayun, iisa daw ang ating Ama. Has not one God created us? Sino nag-create sa atin? Siyempre yung Ama. Why do we deal treacherously with one another by profaning the covenant of the Father? Now, basahin natin in Isaiah 44 verse 24 para makita natin na ang Diyos hindi po pwedeng hati-hatiin sa tatlo. Ang problema yung iba naniniwala, tatlo. Ay ang Diyos daw hindi po pwedeng hati-hatiin. Makinig kang mabuti at ito hindi sa akin galing. Galing ito mismo sa salita ng Diyos. Thus says the Lord, your Redeemer, and He who formed you from the womb. Ang sabi doon ng Panginoon, yung ating tagapagligtas, I am the Lord. I am the Lord. Sinabi ba, we are the Lord? I am the Lord. Sabi niya, who makes all things, who stretches out the heavens all alone. Pag sinabi bang alone may kasama? Marami ba ang alone o nag-iisa talaga? Ayan, maliwanag, nag-iisa ang Diyos, who spreads abroad the earth by myself. Hindi sinabing by themselves. Ibig sabihin, ang lumikha sa atin isang Diyos lang
At ang Diyos daw immutable, hindi po pwedeng mabago, hindi po pwedeng mahati-hati sa tatlo. Nag-iisa lang ang Diyos at that is the Father. Now, in 1 Corinthians chapter 8, verse 6, ang sabi diyan, yet, for us there is one God, the Father. Si Jesus Christ ka, Brother Dennis, Diyos din ba siya? Makinig ka muna. Of whom are all things and we for Him and one Lord. Ayun na, binanggit na. One Lord Jesus Christ. Di dalawa nga ang Diyos. Hindi pa tapos. Through whom are all things and through whom we live. It means, binanggit din si Jesus Christ diyan. Ni Pablo. Take note, ang may sulat ng Philippians at saka ng Corinthians ay walang iba kundi si Pablo. Pangatlo, pag sinabing God, God is omnipresent. Pag sinabing God, nasa lahat siya ng dako. He can be everywhere at the same time and still remain as one God. Hindi po pwede na manatili siya sa isang lugar, kundi nasa lahat siyang lugar. Anong sabi ng Jeremiah chapter 23, verse 23, verse 24? Am I a God near at hand, says the Lord, and not a God afar off? Verse 24. Can anyone hide himself in secret places, so I shall not see him, says the Lord? Do I not fill heaven and earth, says the Lord? Hindi ba pinupuno ko yung langit at ang lupa? It means everywhere God is there. Ang Diyos ay pumupuno sa lahat ng dako. Ibig ba sabihin nun, Brother Dennis, kahit nasa loob ng speaker na andun siya, huwag mo namang ganunin. Hindi ganun kapiloso po ang Diyos. It means ang Diyos nasa lahat ng dako kasi siya Espiritu. Pasahin natin Isaiah 66 verse 1. Thus says the Lord, heaven is my throne and earth is my footstool. Ang laki naman ng Diyos. Kung gagawin nating literal, yung kanya daw trono o yung kanyang upuan o salampwet na sinasabi ng iba ay nasa langit at yung tungtungan niya daw ay tayo, ibig sabihin natutungtungan tayo ng Diyos? Ganun ba? Hindi literal po yan, mga kapatid. Where is the house that you will build me? Sabi ng Lord. And where is the place of my rest? Ang ibig lang sabihin niyan, nasa lahat ng dako siya. Omnipresent ang Diyos. Amen? Psalms 139 verse 8, basahin natin. Ang sabi diyan, if I go up to the heavens, you are there. O, kita mo? If I make my bed in the depths, you are there. Ibig sabihin, hindi ka po pwedeng makapagtago sa Diyos. Kitang-kita lahat ng ginagawa mo ng Diyos sapagkat nasa lahat siya ng dako. Ngayon, kitang-kita ka kung nanonood ka talaga. O natutulog ka. Hoy, gising! Amen? Kita ka ng Diyos. Omnipresent ang Diyos. Baka magulat ka, may kumalapit sa'yo dyan. Gisingin ka pa, ang Diyos pa ang gumising sa'yo. Matakot ka, mga kapatid. Amen? Now, these three things will help us to understand the dual existences of God. Ngayon, makinig kayo mabuti. Paliliwanagin natin yung tatlong bagay na yon, yung binanggit natin kanina. Yung tatlong bagay na yon. Yun ang explain kung bakit ang Diyos ay may dual existency. Tingnan po natin. It will help us explain the genuine relationship between the Father and the Son without separating them into two divine persons. Hindi natin po pwedeng pag-separate ito into two divine persons and without ignoring and worse, rejecting or denying biblical accounts regarding their distinctions in the Scriptures. It means may distinction ang Father at ang Son. Palilinawin natin, ano ang distinction nila? Ibig bang sabihin nila, dalawa silang Diyos? Hindi. Sabi nga kanina, hindi po pwedeng magbago, iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang Diyos at siya'y Espiritu. Kaya lang nagdagdag siya ng kanyang kalagayan.
The problem is Trinitarians, mga Trinitarians fail to understand this and turn out believing a multi-personal God. Yung mga Trinitarians sa kanila, nagmi-meeting ang Diyos sa langit. Tatlo ang Diyos, tatlong trono, samantalang isa ang trono sa langit ng makapangyarihan sa lahat. That is the wrong conception of the Trinitarians. Walang tatlong Diyos, iisa lang ang Diyos, pero bakit may dual existences ang Diyos? Tingnan po natin. Una, before incarnation, maliwanag, before na magkatawang tao ang Panginoon, before siya maging si Jesus Christ, God is already existing in His incorporeal existence. It means having no material body or form. Ibig sabihin, ang Diyos ay nanatiling walang form, walang body as the Father in creation. Now, next, there is no other God besides and before Him, and there will be no other God after Him, or will be. Kaya hindi po pwedeng si Jesus sabihin nating Diyos din. Siya mismo yung Diyos na nasa katawang tao. Kasi nga, hindi po pwedeng mabago ang pagiging Diyos. Kaya lang, meron siyang idinagdag na parte sa pagiging Diyos niya. Ano yun? Yung human form. Yung human form, kasi yung human form na yon ang mag-i-exist yung dugo na magliligtas sa atin. Yung dugo na magbabayad ng kasalanan natin. But that is the same God having a form of a human being. Basahin natin Isaiah 45 verse 5 to 6. I am the Lord. Sinabi niya, I am, hindi we are the Lord. I am the Lord and there is no other. There is no God besides me. Sabi ng Diyos, walang ibang Diyos naliban sa Kanya. Eh sino si Jesus Christ? Hindi ibang Diyos si Jesus Christ. I will guide you, though you have not known me. Now, verse 6. That they may know from the rising of the sun to its setting that there is none besides me. Trinitarian, wala daw katabi. Wala daw kasamang isang Diyos pa. That there is none besides me, I am the Lord and there is no other. Kaya kung sinasabi mong tatlo ang Diyos, mali ka ng pangunawa. Iisa lang ang Diyos, walang katabi, walang nauna sa Kanya, at walang susunod sa Kanya. Eh, sino nga si Jesus Christ? Makinig ka muna. Ito na, Isaiah 43 verse 10 to 11. You are my witnesses. Ang sabi ng Panginoon na iisang Diyos. You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I, hindi sinabing we, kundi I have chosen, that you may know and believe me. Hindi sinabi na maramihan, me to. And understand that I am He. Take note, I am He before me. Take note, before me, bago sa akin, there was no God form. Walang ginawang Diyos before sa Kanya. Nor shall there be after me. Wala rin gagawing Diyos pagkatapos niya. Kaya si Jesus Christ, hindi ibang Diyos, siya rin yun. Amen? Nadagdagan lang ng kalagayan. Tuloy natin, verse 11. Bakit nadagdagan ng kalagayan? I, sinabi bang we? I. Even I, ang liwanag, singular, am the Lord, and besides me, there is no Savior. Hallelujah! Walang ibang tagapagligtas, kaya kinakailangan magkatawang tao siya. And there is no other God na dagdagan lang siya ng kalagayan.
At doon nagpapunction ngayon yung kalagayang tao at kalagayang Diyos. Why? Kasi si Jesus Christ 100% human. Yung pangalawang kalagayan ng Diyos. Kasi nga, immutable ang Diyos, Espiritu. Kaya nagdagdagan siya ng panibagong laman, which is the Jesus Christ. Basahin natin. Paul gave the Philippian church a perfect example of humbleness. Ang tinutukoy niya dito yung humbleness na ginawa ni Jesus Christ. Bakit? Sino ba si Jesus Christ? Tingnan po natin. Philippians 2:5-9. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ang tinutukoy ni Paul, walang iba, kundi si Jesus Christ. Now, verse 6. Who, being in the form of God, tinutukoy niya dito, siya yung dating naka-form as a God, ang immutable na Espiritu. Thought it not robbery to be equal with God. Ibig sabihin, nag-equal sila? Hindi. Kasi naandun siya sa present tense na may katawan. Ang tinutukoy niya, yung kanyang pagiging katawan bilang Jesus Christ. Dati siya daw ay nasa form ng Diyos, hindi niya inilagay na manatili siya na Espiritu. Ngayon nakikita mo siya, nahihipo mo siya. Amen? Pero siya rin yung nag-form na yon. Now, kasunod. Jesus Christ prior to the incarnation was in the form of God. Bago siya magkatawang tao, form na siya ng Diyos. Now, ituloy natin, verse 7. But made himself of no reputation. Ginawa niya daw walang reputasyon. And took upon him, ayan na, and took upon him the form of a servant. Kinuha niya. And was made in the likeness of man. Likeness of man. Kaya nakikita natin, nahihipo natin, siya mismo, si Jesus Christ. It means, He was existing as God and He took upon a form of a servant and was made in the likeness of man. Walang ibang Diyos, siya rin yung nadagdagan lang ng kalikasan, ng form, ng kasunod. Now, God took upon another nature. Kasi from the Old Testament, iisa ang nature niya, Espiritu siya. Dinagdagan niya ng nature yung sarili niya. Anong ibig sabihin ng nature? Pag sinabing nature, the English word form is from the Greek word morphe, which also means nature. Nadagdagan siya ng nature, so He could exist as a man. Maliwanag po ba? Para mag-exist siya sa man, kailangan niyang kumuha ng katawan na merong ano? Katawan, kaluluwa, at espiritu. Kapag ang tao walang katawan, kaluluwa, at espiritu, hindi tao yun. Si Jesus Christ may katawan, kaluluwa, at espiritu. Yun yung panibagong form ng God. Kasunod, pasahin natin in verse 8, and being found in the passion of as a man. Natagpuan daw natin yung kanyang passion as a man. Now, ano ibig sabihin itong passion as a man na ito? That means God became something in time which He was not before. Kasi nga hindi siya tao. Immutable siya, espiritu siya. Nagkaroon siya ng panibagong form bilang tao. Para ano? Para maging tagapagligtas natin. Ang sabi ng Isaiah 43 verse 10-11, yung Diyos na nag-iisa, yun din yung tagapagligtas natin. Kaya si Jesus Christ, siya yung Diyos na tagapagligtas natin. None other but one God. Amen? He add another nature into His nature. Kaya dalawa yung function. Nag-exist sa Diyos. Isang human nature at isang divine nature. In order for God to exist as man,
He needed to add nature of man into his nature as a divine spirit. Nadagdagan lang siya ng kalikasan, pero siya pa rin yun. Now, this is the dual existences of God. Kung bakit nagkakaroon ng prayer itong si Jesus Christ na nasa kanya pala ang Diyos. Tingnan po natin. God did not transform into flesh because His nature is immutable. Hindi yung espiritu biglang naging tao. Hindi ganon. Nagdagdag siya. Kasi immutable nga yung espiritu eh. Hindi po pwedeng mabago. Yung espiritu na yun nasa lahat din ng panahon, nasa lahat ng lugar. Kaya habang si Jesus Christ daan dito, yung kanyang divine nature nasa lahat naman ng dako. Pero siya pa rin yung Diyos na yon. Kaya lang pag umiiral yung kanyang human nature, ang sabi ng Psalms, kailangan ang tao ay manalangin sa Diyos. Kaya siya nanalangin. Now, He integrated, take note, integrated, pag sinabing integrated, pinaghalo o pinag-isa yung human nature at saka divine nature. The human nature into His divine nature without change and compromising His divinity. Pinaghalo. Pero yun pa rin, iisang Diyos na merong katawan, kaluluwa, at espiritu. That's why, brothers and sisters, Jesus have what we call dual natures. The divine nature and the human nature is in union, existing as a one man. Pag sinabing Jesus Christ, He is both 100% man and 100% God. He is not a demigod o pangalawang Diyos o mababang kaunti na Diyos. Hindi, siya pa rin ang nag-iisang Diyos. Hallelujah. Meron lang form ng tao. Now, God taking on another nature doesn't mean He cease existing as God. Ibig sabihin ba, naputol yung pagiging Diyos niya kasi naging tao siya? Hindi. Ganun kakapangyarihan Diyos. In His incorporeal manner or way of life. It means existing ang 100% God, na the Father na sinasamba natin, kinakausap natin, pinagmumula ng lahat ng bagay, at existing yung human nature as Jesus Christ. He still exists as the omnipresent God, while simultaneously exists as the Son of God. Hindi po pwedeng nandito si Jesus Christ, walang nakaupo sa trono. Hindi ganon. Ang Diyos mismo ay espiritu kahit pa naandun si Jesus Christ. Hindi nababago ang kanyang human nature. Meaning, God can be fully everywhere while He can also be fully in Christ. Ganon ang Diyos. Amen? Basahin natin ang Colossians chapter 2 verse 9. For in Him, for Jesus Christ, dwells all. Take note, all. Not part, not the second Godhead of God, kundi all. And fullness, o yung kabuuan ng pagka-Diyos ay na kay Kristo of the Godhead bodily. It means kahit tao siya, naandun nakatira sa Kanya ang incorporeal God, the Father. So the Father is distinct and separate from the Son in terms of existence o pag-iral, but there is no separation and distinction in their deity or divinity. The Father and the Son are one. Iisa sila. Kaya nga sinabi sa John chapter 10, verse 30, I and my Father are one. Ibig sabihin nun, yung dating hindi nyo nakikita, andito na.
I am the Father in the flesh. It means Jesus is the Father. Next. Jesus is the Father in the flesh. But while in the flesh, or during the days of His flesh, He was and is the Son of God. Ganon katindi. Kaya dapat maunawaan mo. Kaya merong nagpe-pray at bakit merong Diyos na nag-isa. The one God of Old Testament, take note, came to exist as man in the New Testament while He continuously exists as God. Dual existence of God. Si Jesus Christ, tao, pero nasa Kanya pa rin ang pagiging 100% na Diyos. Amen? It means the Son, as man, has His own consciousness. Kasi nga, tayo bilang tao, mayroong katawan, may kaluluwa, at may espiritu. Kaya maliwanag, si Jesus Christ ganun din. Kaya kailangan siya mag-pray kasi tao siya. This is why the Father can communicate to the Son, the Father can send the Son, the Father can anoint the Son, the Father can speak to the Son, and vice versa. But again, take note, brothers and sisters, they are not two divine persons or two gods. That is only one God. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat na lang yung ating Diyos na Espiritu na dagdagan ng kalagayan bilang tao para maging kaisa-isang tagapagligtas ng sangkatauhan. And that is our Lord Jesus Christ. It is between God's existence as genuine man and His existence as the Father, as the eternal Spirit. The relationship between the Father and the Son is a genuine Father-Son relationship. Basahin natin ang Philippians chapter 2 verse 9. Wherefore God also hath highly exalted Him, given Him a name which is above every name. Amen. That is the name Jesus Christ. Kaya nag-iisa ang Diyos and His name is one. Now, eto na. Balikan natin ngayon yung verse natin. In-explain ko lang po kasi yung Godhead sa atin. And now, the question is, what was Jesus' prayer that time when He is in the flesh? Ito po ang ating mismong pinaka-topic sa atin pong pinag-uusapan. Ano ba ang last will and testament ni Jesus Christ when He is in the flesh? Ang sabi niya, I do not pray that you should take them out of the world. Ama, hindi ko ipinapanalangin tanggalin mo sila sa mundo. But that you should keep them from the evil one. Ang prayer ng Panginoon, ingatan tayo sa evil one, ingatan tayo sa diablo, ingatan tayo sa Antikristo, ingatan tayo sa masama. And 16, they are not of the world, just as I am not of the world. Verse 17, sanctify them by your truth. Your word is truth. Now, anong ibig sabihin po ng prayer na yan? He could have asked God to keep the disciples comfortable. Pwede niyang ipanalangin yun, maging komportable. Tayo pong lahat. Magkaroon ka ng mansyon, magkaroon ng sasakyan, walang problema, komportable. Kumukuyo-kuya ko yung kamay, yung paa mo. Pwedeng ipanalangin niya, walang problema. But He doesn't ask for this. Second, He could have asked to make sure that they would be well fed and clothed. Para meron kang mga pagkain, pananamit. But He doesn't ask for this either. Ano pa? He could have asked for the disciples to be given important positions. But Jesus doesn't ask for this either. Number 4, Jesus could have asked that His disciples have long life and health, walang mamamatay.
Sama-sama tayo, puro tayo immortal. Pwedeng ipanalangin ng Lord. Pero hindi yun ang prayer niya. But He didn't. Now, what is the prayer or last will and testament of Jesus Christ when He is in the flesh? In this prayer, brothers and sisters, Jesus shows us what matters most. And what is that what matters most? Jesus asked God to protect the disciples from the power of the evil one. Kasi matindi ang labanan ngayon. Grabe ang pandaraya ng evil one ngayon. Grabe ang pagsakop sa mundo ng evil one ngayon. Kaya ang prayer sa atin ng Lord, ingatan tayo mga kapatid. Huwag tayong makatalikod sa ating pananampalataya. Nung nasa flesh pa lang siya, na ipag-pray ka na niya, na protektahan ka ng Diyos sa lahat ng evil one. That is the focus of Jesus' prayer. Ano yun? Protect them, dear Father, for the devil. Hallelujah. Kaya kung may devil na aali-aligid sa'yo, ipinag-pray ka na ni Jesus na ingatan ka sa devil na yan. Kung mananatili ka sa ating Panginoon. Sino ba tong devil na to? Ang sabi ng John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw. Nakawin ang kaligtasan mo, nakawin ang gift mo, nakawin ang crown mo. Pumatay, patayin ang pananampalataya mo, patayin ang relasyon mo sa Diyos, patayin ang relasyon mo sa iyong kapatid sa pananampalataya, at mangwasak. Naparito si Satanas para wasakin tayo sa ating pananampalataya. But take note, munod dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Kaya kinakailangang ingatan natin mga kapatid ang ating pananampalataya. Who is that evil one? That evil one ay nakatalaga sa huling panahon. In 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 4, tingnan niyo po sa Tagalog. Tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon natin sa Kanya. Ang usapan po dito is rapture. Hinihiling namin, mga kapatid, ano yun? Verse 2, na huwag kayong mag-alala at mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala. Kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila, nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin, huwag daw paniwalaan. Verse 3, huwag kayong magpapadaya. Amen? Sa kanila, sa anumang paraan, sapagkat hindi darating, take note, alin ang hindi darating? Hindi darating ang rapture. Hindi darating ang pagtitipon ng mga banal. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat, take note, hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kaya kung ang itinuturo sa inyo, rapture muna bago dumating ang suwail, nagkakamali kayo. Ang liwanag nito, pag sinabi daw yun, dinadaya kayo, kaya sabi, huwag kayong magpapadaya. Englishin natin, verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, the rapture day shall not come, ang pagtitipon shall not come, except there come a falling away first. And that man of sin be revealed, the son of perdition. Mahahayag muna ang Antikristo bago ang rapture. Kaya kung ini-expect mo, hindi mo makikita si Antikristo, hindi darating si Antikristo, magra-rapture na agad, nagkakamali ka. Anong sabi ng verse 4? Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya. Take note,
mangyayari pa. Nauupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Mararanasan muna na umupo ang Antikristo bago mag-rapture. Ang liwanag po niyan, kapatid. Kaya wag daw tayong padadaya. Anong sabi ng 2 Thessalonians 2:7? Kahit ngayon, palihim ng kumikilos ang kasamaan ng mga taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. It means noong unang panahon pa lang, naandun na ang espiritu ng Antikristong ito. Sa panahon pa lang nila Pedro, naandun na ang espiritu ng Antikristong ito. Pero ang unang magaganap, ingatan daw tayo ang prayer ng Panginoon. Protect them from what? From abandoning the faith. Ang prayer ng Lord, Lord, ingatan mo sila na huwag silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. Why? Kasi sabi dito, balikan natin sa Thessalonians chapter 2 verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first. Maraming mag-aabandon ng kanilang pananampalataya. And the question is, are you one of the abandoning of your faith, brothers and sisters? Ipinag-pray ka na ng Lord, pero kung pipiliin mo pa rin ang talikuran siya, wala nang magagawa yung prayer ng Lord. Pinili mo na yan. Kaya ang sabi ng Lord, ingatan tayo na wag nating kalimutan ang ating pananampalataya. At ano pa? Protect them by falling into fighting and quarreling. Ingatan mo sila na wag silang mag-away-away. Wag silang mag-away-away. Wag silang magkagatan sa isa't isa. Ama, wag mo silang pabayaan. Pangatlo na prayer niya, to protect by making them holy. Lord, protektahan mo sila na makapanatili silang banal sa iyong harapan. Ang tanong, kapatid, hanggang ngayon, pinapanatili mo pa ba ang kabanalan sa iyo? Kung ano bang uso at hindi banal, hindi mo to ginagawa. And next, number 4, protect them, sanctifying them through your truth. Mapanatili sila sa katotohanan ng salita ng Diyos. And that is the last will and testament of Jesus Christ. The question is, why did Jesus ask for these things from the Father? Ano bang dahilan? Kasunod, tingnan po natin yung ating verse, ang ating text. I will remain in the world no longer, but they are still in the world. And I am coming to you, Holy Father, protect them. Take note, protect them by the power of your name. By the power of Jesus Christ, we can protect our faith. The name you gave me, yung pangalan daw ng Ama na dala-dala niya, na ibinigay sa Kanya, yun yung gagamitin natin so that they may be one as we are one. Ang liwanag. Iisa sila, nakagaya naman natin. Verse 12, while I was with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, none other than but Judas. So that Scripture would be fulfilled. Take note, ipinag-pray na ng Diyos, pero may isang son of perdition, none other than but Judas. Nawa, wag tayong makasama dito. And verse 13, I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy. Mapuno sila ng kagalakang within them. Anong ibig sabihin yan, brothers and sisters? The last will and testament of the Lord Jesus Christ is, if we were listening to Jesus' prayer, brothers and sisters, we might hear Jesus' words as a command. Parang panalangin na may utos. We must be united in the truth. Magkaisa tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. And second, be joyful in spite of all
trials in our life. Ang pabaon o habilin ng ating Diyos, manatili tayo nagkakaisa sa katotohanan, sa salita ng Diyos. At manatili tayo na may kagalakan sa kabila ng matinding mga pagsubok. Kapatid, ano ang pagsubok mo ngayon? Ano ang problema mo ngayon? Maliwanag. Yan ang habilin sa atin ng ating Panginoon. Mga brothers and sisters, sa umagang ito, sama-sama tayong umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin yung pag-isahin mo. Pag-isahin mo. Hallelujah. Tinatawagan ko po ang music ministry para po sila ang magdala sa atin sa pagsamba sa ating Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin mo ng pag-ibig, bikisin mo ng pagmamahal. Jesus, magari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin mo ng pag-ibig, bikisin mo ng pagmamahal. Jesus, magari ka sa aming buhay. Hallelujah. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin mo ng pag-ibig, bikisin mo ng pagmamahal. Jesus, magari ka sa aming buhay. Walang sino man. Hallelujah. Walang sino mang makapaghihiwalay. Walang sino mang makapaghihiwalay sa dakilang pag-ibig, sa dakilang pag-ibig, sa dakilang pag-ibig ni Jesus. Walang problemang makakapaghiwalay sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Walang problemang makapaghiwalay. Walang problemang makapaghiwalay sa dakilang pag-ibig, sa dakilang pag-ibig, sa dakilang pag-ibig ni Jesus. Let's declare, walang anumang pagsubok. Hallelujah. Walang pagsubok na makapaghiwalay. Walang pagsubok na makapaghiwalay sa dakilang pag-ibig, sa dakilang pag-ibig, sa dakilang pag-ibig ni Jesus. Walang anumang karamdaman in the name of Jesus. Hallelujah. Walang karamdamang makapaghiwalay. Walang karamdamang makapaghiwalay sa dakilang pag-ibig, sa dakilang pag-ibig,
sa dakilang pag-ibig ni Jesus. Maging sa sitwasyon natin ito, walang pandemya, mga kapatid. Walang pandemyang makapag-iwalay. Walang pandemyang makapag-iwalay sa dakilang pag-ibig, sa dakilang pag-ibig, sa dakilang pag-ibig ni Jesus. Hallelujah! Mga kapatid, tandaan natin, dumaan man tayo sa maraming problema, sa mga pagsubok, sa mga karamdaman, maging sa pandemyang ito, mga kapatid, huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya sapagkat nakatitiyak tayo na hindi tayo bibitawan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Sama-sama tayong lumapit na nandun yung pagkakaisa. Hallelujah! 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 Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin mo ng pag-ibig, bigkisin mo ng pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo, Panginoon. Hallelujah! Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin mo ng pag-ibig, bigkisin mo ng pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig na dakila at tapat kailanman. Hallelujah! 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 Purihin ang Lord. Napakasarap, Lord, na maranasan ng pagiging isa. Kagaya ng pagiging isa ng aming Diyos. Tunay, mga kapatid, naunawaan natin ang tunay na kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. At ipinag-pray tayo ng Panginoon, mga kapatid, na tayo ay maging unite sa katotohanan. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo manalangin sa ating Diyos. Minsan pa aming Diyos na buhay, aming Ama, aming Panginoong Yesus, Ikaw na Diyos sa laman, Ikaw na nagkatawang tao, Ikaw na tumubos sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, naunawaan namin, Lord, ang iyong habilin, yung iyong panalangin nung ikaw ay nasa laman, na kami maingatan sa evil one, sa Diablo, sa Antikristo. Lord, nakikita na namin ang galaw ng Antikristo ngayon. Alam na namin kung paano niya sikilin ang mga mananampalataya. Nakikita na namin, Panginoon, kung paano niya dayain ang mga mananampalataya. Pero Lord, simula pa lang noon, ipinag-pray mo na kami to protect to all evil one, Lord. Kaya naniniwala kami, Panginoon. Maiingatan mo kami. At Lord, I pray, Lord, kagaya ng panalangin mo, magkaisa kaming tumayo sa katotohanan. Kahit iilan na lang kami, Panginoon, tumayo pa rin kami sa katotohanan ng iyong mga salita. At hayaan mo, dakilang Diyos, sinabi mo, sino man ang makapagtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Tulungan mo kami makapagtiis, Panginoon, kagaya ng pagtitiis na ginawa mo nung ikaw ay nagkatawang tao. Purihin ka, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Purihin ang Lord. At sa oras na ito, mga kapatid, sa lahat po ng hindi pa po nakakapag-obey o nakakatanggap ng gospel of Christ, mga kapatid, take note,
There is only one way of salvation, and that is the gospel of Jesus Christ. At patatagpuan po natin yan in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Anong sabi doon? That is, yun daw po yung tinatayuan, yun daw po yung ipinapangaral, yun daw po yung iniingatan ni Apostol Pablo, at yun daw po ang nagligtas sa kanya. Ano yun? The death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Christ. Yan lang po ang full gospel, mga kapatid. Hindi Matthew, Mark, Luke, and John. Ang gospel ng Lord ay yung buhay ng Lord nung nagkatawang tao siya hanggang sa kamatayan niya, sa pagkalibing at sa pagkabuhay na magmuli. Ngayon, Brother Dennis, paano ko maliligtas? Ibig ba sabihin, kailangan ko ring mamatay na kagaya ni Jesus Christ? Kailangan ko ilibing? Kailangan kong mabuhay na magmuli? Hindi na po, mga kapatid. We need to do the reenactment in spiritual. At alam natin, ibinigay kay Apostol Peter ang mga susi upang tayo ay pumasok ng langit. In Matthew 16 verse 18 to 19, ibinigay kay Peter ang mga susi. At kaya pagdating ng Acts chapter 2, nung napuspos siya ng banal na espiritu, siya ang unang tumayo to preach the gospel of Jesus Christ. And in verse 37, nabagbag daw ang puso ng mga Hudyo at sinabi nila, ano ang gagawin namin para maligtas? At doon na po, binitawan ang mga susi. In Acts chapter 2 verse 38, repent. Ang bahagi na dapat nating gawin, kagaya ng pagkamatay ng Panginoong Yesus, is repentance. Pag nagre-repent po tayo, pinapatay natin ang ating mga kasalanan. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Kung paanong nalibing ang Panginoon, ililibing din naman natin yung original sin na minana natin. Hindi po pwedeng pagsisihan ang original sin. Only the blood of Jesus Christ. Kaya kailangan ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus para tayo ay ma-remit ang kasalanan. And thirdly, we will receive the gift of the Holy Spirit. Kaya meron tayong panibagong buhay. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kaya sa lahat ng hindi pa tumatanggap, pwede po bang tumayo kayo, itaas ninyo yung kanang kamay at gawin ninyo itong seryosong panalangin ng pagtanggap at pagsisisi sa inyo pong kasalanan. Sabihin niyo po sa Panginoon, Panginoong Yesus, salamat po sa iyong ginawang pagliligtas. Ikaw ay nagpakahirap, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay namatay, nalibing at nabuhay na magmuli upang ako ay magkaroon ng kaligtasan. At sa oras na ito, Panginoon, ako po, Panginoon, nagpapakababa at kinikilala at pinagsisisihan ang lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito, hugasan mo ako ng iyong banal na dugo, aking Panginoong Yesus. At binubuksan ko po ang aking puso, pinapapasok po kita bilang aking Panginoon, Hari at Manunubos. Simula sa araw na ito, ikaw na po ang maghari, ikaw nang mataas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang kung ako'y umuwi dyan sa langit na bayan, kabilang ako sa iyo pong mga anak. Purihin ka, Panginoon, sa iyo po ang aking buhay ngayon at magpakailaman. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. So nagawa niyo na po yung unang susi. Ang pangalawang susi, yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya kung hindi pa po kayo nababautismuhan at yung mga ngayon lang tumanggap, andyan po yung mga numbers na makikita natin, kontakin nyo lang po yan at sigurado po yon kayo po ay mag-undergo sa second key and the third key is the receiving of the gift of the Holy Spirit. Purihin po ang Panginoon at sa oras na ito, salamat sa katagumpayan ng gawain ng ating Diyos na buhay. Salamat po sa inyong pagdalo. Salamat po sa inyong pong pakikiisa. Nawa ang basbas ng ating Diyos ay manatili sa bawat isa sa atin. Sumama ang kanyang pag-ibig, kapayapaan, ang kanyang biyaya, sampo ng atin pong mga mahal sa buhay. Humayo po tayo na may kapayapaan. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. To God be all the glory and God bless po sa inyong lahat. Tayo po tapos na sa ating gawain. Palakpakan natin ang Panginoon.